Magandang araw po and mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ito guys, magbibigay tayo ng reaction tungkol pa rin dito sa mga nag-iinit na mga issue about dito kay Beyonce at sa pamilya Batalero. So marami akong naririnig at nababasa at nakatackle din, may pahapyaw din doon sa live ni Kalinga Prab na maraming mga nagko-comment doon na mag-public apology daw si Beyonce para magkaroon ng katahimikan at para matapos daw itong issue na to. And para sa akin, madali lang ang mag-public apology, no? And siguro kaya din ni Beyonce lunukin lahat ng mga binabato sa kanya for the sake of katahimikan. Pero meron akong isang katanungan. Ano ang assurance ni Beyonce na pag nag-public apology siya ay magkakaroon talaga ng katahimikan? Dito sa social media, walang sinuman ang may control sa opinyon ng bawat isa. Ang dami nang nangyayari na panawagan, huwag i-bash, no? Pero hindi pa rin natatapos-tapos. Kasi nga may mga content creator, may mga reactor na nakiki-reaction din, no? So, for me, hindi ni Beyonce kailangan mag-public apology. And besides, hindi naman talaga si Beyonce lang ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganito kalaking chaos, no? Isa din sa mga factor is yung mga reactor. Isa din sa mga factor is yung mga viewers, which is hindi rin ni Beyonce control yon. Kahit mismo sa Kalingap, hindi nila control yung mga reactor nila at mga viewers nila. Lalong-lalo na, mismo ang founder, no? Mismo ang founder ang nag-i-ignite ng issue at ng gulo. Pansin nyo ba? Ang dami-dami nyo ng pambabalahura sa pamilya Batalero at kay Beyonce. Ang dami-dami nyo ng binabato ng kung ano-ano. Ang dami-dami ng panunumbat. Pero mula nung nagpatulfo si Beyonce para makipag-deal diyan sa Kalingap, narinig nyo ba? No? Na nakipag-rebutal ang pamilya Batalero at si Beyonce? Hindi. Kasi doon sa tulfo, merong usapan na magkikita sa barangay. At doon gawa ng agreement, no? Kung ano man yung mapagkasunduan. At doon sa tulfo, malinaw na nakipag-deal si Beyonce doon. Dahil nga sinusumbat sa pamilya Batalero at galing mismo sa bibig ng founder na bawiin ang bahay, gawing landing pad, iwanan ng magulang, maiwan si Beyonce kasi sila lang si Beyonce lang yung beneficiary at naambunan lang ang magulang, bawiin ang motor, bawiin ang tricycle. So malinaw doon sa tulfo na nakipag-deal si Beyonce, okay fine, willing silang ibalik lahat ng binabawi at sinusumbat kapalit ng pag-delete ng videos niya. Kasi bakit niya pinapadelete ang videos? Kasi lahat ng meron siyang na benefits dyan sa Kalingap ay dahil sa videos na yan. Kung tutusin, mas lugi pa nga si Beyonce. Kasi dyan sa videos na yan, kumita na kayo. Pag ipadelete ni Beyonce yung video na yan, wala naman siyang mapapala dyan eh. Kasi i-delete nga, di ba? Pero pag ibinalik niya lahat ng meron siya na nanggaling sa Kalingap, pwede niyo pang mapakinabangan. So okay na yung usapan na yon na mag-uusap sa barangay. Ang nangyari, ang founder hindi makamove on. Ang founder nasasaktan at hindi niya matanggap na mawawala ang isang malaking isda sa community ninyo. Real talk, no? Imbes na siya yung pumagitna at mag-mediate, siya pa yung nanggagatong. Yes, siya yung pinatulfo. Siya yung dapat sumagot. Bakit? Siya ang founder ng Kalingap. Kung meron pong problema diyan sa Kalingap, siya dapat ang makipag-usap, siya dapat ang sumagot bilang tatay ng Kalingap. But it doesn't mean na siya talaga yung dinidiin doon. Di ba? Kumbaga, in behalf of Kalingap community, siya yung magre-represent doon para maayos ang gulo. Pero dahil
sa mga hindi ko alam kung content lang or nagbibigay talaga ng totoong opinion base sa issue itong ibang mga reactor, no? Kaya lalong umiinit at gumugulo. Gumawa si Beyonce ng channel, wala pa nga si Beyonce content diyan kundi yung Jessica Soho lang na maiksi lang. Wala pa nga si Beyonce nasabi, hindi pa nga nag-live, wala pa nga ibang mga content diyan, hindi pa nga siya sumasagot sa issue. Binakbakan nyo na ng binakbakan. Diba? Ano ngayon kung may channel yung tao? It doesn't mean na kung may channel siya, masisira yung buhay nyo or affected yung buhay nyo. Diba? Alam nyo guys, wala na eh. Sa totoo lang, content na lang talaga ito, which is galing mismo sa bunganga ni Kalinga Prab. Na yung ginagawa ng founder is content lang talaga. So, hindi talaga siya makamove on. Diba? Ang problema dito, iba kasi ang opinion at statement ng founder na si Kuya Bal. Iba din po yung statement dito ni Kalikang sa Kalinga Prab. Lately, nitong mga nakaraang araw, wala nang ginawa sa live si Kuya Bal, kundi kontrata, gumawa ng kontrata, ganito. Siya yung nagpaplano about dito sa mga beneficiary nila, sa mga angels. Dito naman kay Kalinga Prab, iba naman yung statement niya. Huwag daw gumawa ng kontrata kasi pag may kontrata, hindi na po yan charity ang tawag, which is very true. Saan ka nakakita na charity may kontrata? At saan ka nakakita na charity vlog pero merong manager, merong director? So meaning to say, hindi nagkukunayb ang statement ni Kalinga Prab at ni Kuya Niet saka ni Kuya Bal. Sana, no, Kuya Bal at Kalinga Prab, mag-usap nga kayo ng masinsinan. Mag-usap kayo ng sinsinan kasi lumalabas dito, nagkakanya-kanya kayo, may mga personal interest kayo dyan sa loob ng community ninyo. Hindi in general yung mga plano ninyo, hindi in general yung mga mission, vision ninyo dyan sa loob, kundi kanya-kanya kayong interest dyan. Kaya hindi nagkakapareho yung mga statement ninyo, nagkakaroon ng conflict. No? Ngayon, ipatigil nyo yung mikre, sabi ni Kalinga Prab, wala naman daw problema kung ituloy nila. Are you sure? Kung wala namang problema, hindi ituloy nyo. Tapos sabihin mo, itigil, para na lang sa katahimikan ng lahat. And let me remind you, hindi lang kayo magkakaroon ng problema dyan. Diba? Pati magulang, meron pong pananagutan dyan. At saka hindi nyo rin mabubura ang katotohanan nung i-love team mo si Beyonce ay minor. Diba? Ay, Diyos mio, Marimar. Hindi daw ititigil ang love team. Ang may Chris lang. Hindi nyo talaga ititigil kasi sa totoo lang, dyan talaga kayo kumikita ng malaki sa love team na yan. Diba? Tapos puro kayo utang na loob. Sinusumbat ninyo sa mga tinutulungan ninyo, pinaganda nyo yung buhay nila, tinulungan ninyo. Bakit? Matanong ko lang yan sa Kalinga, kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab. Saan ba gumanda ang buhay nyo? Diba dahil yan sa mga beneficiary ninyo? Saan ba gumanda ang buhay nyo? Diba dahil yan? Diyan sa mga ginagamit ninyong naging beneficiary nyo. Bakit? Mayaman ba kayo dati? Diba hindi rin? Diyan din kayo yumaman at diyan din gumanda ang buhay nyo dahil sa mga beneficiary ninyo. Meaning to say, meron din kayong utang na loob sa mga naging beneficiary ninyo. Kasi kung tutuusin, mas malaki ang nabenepisyo ninyo compare sa kanila. Diba? Sa totoo lang. Kaya huwag kayong manumbat, no? Huwag nyo ipagkalandakan na pinaganda ninyo yung buhay ng beneficiary ninyo. Kasi kayo gumanda din ang buhay ninyo dahil sa mga naging beneficiary ninyo. Saan ka nakakita ng charity vlogger na galing sa walang-wala, no, nag-charity vlogger, naging milyonaryo? So, dyan pa lang makikita na natulungan din kayo na naging beneficiary ninyo. Diba? So, dapat walang sumbatan. Kasi sabi ko nga palagi, pareho kayo nagbibenepisyo. Diba? Pero gusto niya ipamukha sa mga beneficiary ninyo, no, na talagang malaki ang utang na loob nila sa inyo. Yes, utang na loob. No? Hindi mawawala yan. No? Pero parang pinapalabas ninyo, pati kaluluwa nila, inutang nila sa inyo. My God! No? Kung gusto nyo talaga na matahimik ang community ninyo, dapat sa inyo magsisimula. No? Ngayon, nasisilipan kayo, ang daming nasisilip sa inyo. Kasi tinitrigger ninyo yung buzzer nyo. Tinitrigger ninyo yung mga antay. Diba?
Kayo din ang may gawa niyan. Di ba? Lalo na marami na nakikialam ngayon. So, yun lang guys. No? Maraming salamat at mag-live tayo pag may time ako. Thank you so much and God bless.